isang matandang basahan na dapat nang itapon. Yan ang binitiwang salita ni Serena habang nakang-isi sa harap ng luhaang si Doña Pilar. Habang ang matanda ay nagluluto ng paboritong ulam ng anak, ang kanyang pagkatao ay unti-unting nilalamon ng pot ng babaeng papakasalan ni Elio. Ang mansyon na itinayo sa dugo at pawis, ngayon ay naging isang gintong kulungan. Ngunit sa likod ng bawat hikbi, may isang lihim na nakatago sa tablet ng batang siningning. Magsisimula na ang pagtutuos. Kaya mo bang tiisin ang hapdi bago ang matamis na paghihiganti? Hindi ko na kaya, Elio. I'm exhausted. Hindi ko kayang tumira sa iisang bubong kasama ang isang taong hindi na alam kung anong araw ngayon. She's a burden, Elio. A walking shadow na sumisira sa plano natin dalawa. Kung hindi mo siya ililipat sa isang pasilidad, baka ako ang umalis. Ang mga salitang yon ay para mga talim ng balisong na humiwas sa hangin ng mansyon ng mga de-Diyos. Sa labas ng pintuan ng maranging study room, nakatayo si Doña Pilar. Nanginginig ang kanyang mga tuyot na kamay habang hawak ang isang tray ng mainit na sinigang na hipon. Ito ang paboritong putahe ni Elio. Ipinagluto niya ito dahil alam niyang pagod ang anak mula sa opisina. Ang usok mula sa mangkok ay humahalimuyak, dala ang amoy ng asim at pagmamahal na ilang oras niyang pinagtiyagaan sa kusina. Kahit kumikirot ang kanyang mga tuhod, ngunit ang init ng sabaw ay tila naging yelo nang marinig niya ang tugon ng kanyang anak. Serena, sweetheart, alam mong hindi madali ito. She's my mother. But I see your point. Nitong mga nakaraang araw, lalo siyang naging makalimutin. Sige, pag-iisipan ko kung paano natin siya kakausapin tungkol sa nursing home. Sa sandaling yon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Doña Pilar. Ang tray na hawak niya ay unti-unting bumibigat, tila pasan niya ang buong bigat ng mansyo. Siya rin naman ang nagpundar, kasama ang himaong asawa. Naramdaman niya ang isang malapot na bara sa kanyang lalamunan. Isang suffocating feeling na tila ninanakawan siya ng hininga. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning kapag nakikita ang anak, na yon ay nanunuyo sa sobrang hapdi. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri habang ang tray ay dahan-dahang naibaba sa sahig. Walang ingay ang pagkakalapag nito sa makapal na karpet, kasing tahimik ng kanyang unti-unting pagkawasak. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabagal at masakit na paalala na sa loob ng sarili niyang tahanan siya ay isa na lamang abala. Tumingala siya sa kisame, pilit na pinipigil ang pag-agos ng luha. Naalala niya ang mga gabing puyat siya sa pag-aalaga kay Elio noon bata pa ito. Ang bawat sakripisyo para lamang maibigay ang pinakamagandang buhay sa kaisa-isang anak. At ngayon, ang gantimpalaba sa lahat ng iyon ay ang itapon siya sa isang lugar na puno ng mga estranghero, napatingin siya sa kanyang mga palad na puno ng gatla at marka ng katandaan. Ito ang mga kamay na nagbuhat kay Elio, na nagpunas ng mga luha nito at nagluto ng libu-libong pagkain para sa pamilya. Ngunit sa paningin ng babaeng papakasalan ng kanyang anak, ang mga kamay na ito ay marumi at pabigat na lamang. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing bagsik ng alon sa pampang. Hanggang kailang kailangang manahimik ng isang ina sa gitna ng sarili niyang pagluluksa? Hanggang kailan niya kayang lunukin ang pait ng kawalang utang na loob para lamang sa kaligayahan ng taong itinuturing niyang buhay? Nanatili siyang nakatayo doon, isang anino sa madilim na pasilyo, habang ang tawanan ni Elio at Serena sa loob ng silid ay nagsisilbing huling pako sa krus na kanyang pinapasan. Ang sinigang na niluto niya ay tuluyan ng lumamig, kasing lamig ng pag-asang nananatili sa kanyang puso. Naitanong niya sa kanyang sarili sa malalim na Tagalog, ito na ba ang dulo ng aking paglalakbay? Ang maging isang estranggero sa pusong minsan ay ako ang nagpatibok? Mommy Pilar, kailangan mong inumin ito. It's for your own good. Para hindi ka lalong maging ulyanin at hindi mo kami laging pinag-aalala ni Elio. Ang tinig ni Serena ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Doña Pilar, bawat salita nito ay parang malagkit na sapot na dahan-dahang sumasakal sa kanya.
Nakatayo ang dalaga sa tapat ng kama ng matanda. May hawak na baso ng tubig at isang puting tableta. Sa paningin ng ibang tao, si Serena ay isang mapagmahal na manugang. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid, nakita ni Doña Pilar ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Hindi ko kailangan ng gamot, Serena. Maayos ang pakiramdam ko. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan. Bakit mo gustong ilayo ako sa anak ko? Ang boses ni Doña Pilar ay mahina, galing sa isang pagkataong pagod na sa pakikipaglaban. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Elio. Agad na nagbago ang anyo ni Serena. Ang kanyang muka ay nabalot ng yuwad na lungkot, ang kanyang mga balikat ay bumagsak na tilapasan ang bigat ng mundo. Elio, mabuti at nandito ka na. Ayaw na naman uminom ni Mami ng vitamins niya. I'm just worried na baka lumala ang pagkalimot niya kung palagi siyang ganito. Sumbong ni Serena habang dahan-dahang pinupunasan ang gilid ng kanyang mata. Lumapit si Elio sa kama. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod mula sa trabaho at frustration sa nangyayari sa bahay. Ma, please, just take the medicine. Ginagawa ito ni Serena dahil mahal ka niya. Huwag mo naman kaming pahirapan ng ganito. Ang hapdi ng kawalang tiwala ng sariling anak ay mas masakit pa kaysa sa anumang karayom. Napilit ang lunukin ni Doña Pilar ang gamot. Ang mapait na lasa nito ay dumikit sa kanyang dila, simbolo ng unti-unting paglalaho ng kanyang kapangyarihan sa sariling tahanan. Ilang minuto lamang ang lumipas. Naramdaman ni Doña Pilar ang isang kakaibang bigat sa kanyang mga talukap. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga pader ng silid na saksi sa kanyang mga tawa at luha sa loob ng ilang dekada ay tila dahan-dahang lumalayo. Ang kanyang isip, na dati ay kasing linaw ng kristal, ngayon ay nababalot ng makapal at kulay-abong ulap. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, nakita niya si Elio na tinitignan siya ng may awa bago ito tuluyang lumabas ng silid kasunod si Serena. Bago sumara ang pinto, naramdaman ni Doña Pilar ang isang malambot na dampi sa kanyang pisngi. Kahit sa gitna ng kanyang kalituhan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay para ayusin ang nakatiling kwelyo ng polo ni Elio. Isang huling pagkalinga ng isang ina, isang instinctive na pag-aalaga na hindi kayang burahin ng anumang chemical. Mahal kita, anak. Ang bulong na hindi na narinig ni Elio. Lumipas ang ilang oras. Ang mansyon ay nabalot ng katahimikan ng madaling araw. Nagising si Doña Pilar na tuyong-tuyo ang lalamunan. Ang epekto ng gamot ay hindi pa lubos na nawawala, kaya ang kanyang bawat hakbang patungo sa balkona ay tila paglalakad sa ibabaw ng ulap. Sariwang hangin ang sumalubong sa kanya. Ngunit kasabay nito ay ang isang tanawing hinding-hindi niya inaasahan. Sa ilalim ng malaking puno ng acacia sa dulo ng garden, kung saan ang anino ay pinakamadilim, may dalawang figura. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa pamilyar na buhok ni Serena. Ngunit hindi si Elio ang kasama nito. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo sa harap ng dalaga. Nakita ni Doña Pilar ang mahigpit na yakap ni Serena sa lalaki. Isang yakap na puno ng pagnanasa at pagmamay-ari. Isang yakap na kailanman ay hindi niya nakitang ibinigay nito sa kanyang anak. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Doña Pilar ay nagising mula sa pagkakaantok. Ang kanyang puso ay nagsimulang humampas sa kanyang dibdib na lumilika ng isang marahas na ritmo na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang nanlalabong paningin ay biglang nagkaroon ng matalas na pokus sa harap ng katotohanan ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakakapit sa malamig na rehas ng balkone. Ang kanyang isipan ay sumisigaw. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling bilanggo ng gamot na ipinainom sa kanya. Sino ang lalaking yon? At anong uri ng pang-anib ang dinala ni Serena sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak? Habang pinagmamastan ang dalawa na tila nagbubulungan sa dilim, isang malupit na realizations ang tumama sa matanda. Hindi lamang siya ang biktima rito. Ang kanyang anak, ang kanyang Elio, ay kasalukuyang natutulog sa loob ng kwartong iyon nang walang kamalay-malay na ang babaeng itinalaga niyang maging katuwang sa buhay ay unti-unti na silang nililibing ng buhay. Ang tanong na naiwan sa hangin ay kasing lamig ng gabi. Paano niya babalaan ang kanyang anak
kung ang bawat salitang bibitawan niya ay ituturing na lamang na bahagi ng kanyang pagkabaliw. Doña Pilar, Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Ang bulong na iyon ay tila isang haplos ng anghel sa gitna ng impyer nung kinasasadlakan ni Doña Pilar. Sa likod ng mga malalabay na dahon ng bougainvillea sa madilim na sulok ng garden, lumabas ang isang figurang pamilyar ang bawat galaw. Si Aling Rosa. Ang matapat na kasambahay na nagsilbi sa Pamilya de Dios sa loob ng 30 taon bago siya biglang tinagunan ni Serena 3 buwan na ang nakalilipas sa ilalim ng mga gawa-gawang paratang. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Rosa habang hinahawakan ang malamig na palad ng kanyang dating amo. Namasa ang kanyang mga mata nang makita ang malalim na itim sa ilalim ng mga mata ni Doña Pilar at ang tila pagkalanod ng diwa nito sa epekto ng gamot. Rosa, ikaw nga ba yan? Halos hindi marinig na tanong ni Doña Pilar. Ang kanyang tinig ay parang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Opo, ako ito. Patawarin ninyo ako kung gayon lang ako nakabalik. Hindi ako mapakali sa labas. Alam kong may masamang nangyayari dito. Tugon ni Aling Rosa habang dahan-dahang iniaabot ang isang maliit na supot ng mainit na pandesal. Dinalhan ko kayo nito. Alam kong hindi kayo pinapakain ng maayos ng babaeng yon. Ang amoy ng bagong luto na tinapay ay nagdala kay Doña Pilar sa isang alaala noong bata pa si Elio. Naalala niya ang mga madaling araw na sabay silang nag-aalmusal sa kusina, ang tawanan at ang pangarap na mapalaki ang anak sa isang tahanang puno ng pag-ibig. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang kulubot na pisingi. Ang maliit na piraso ng tinapay sa kanyang bibig ay tila naging gamot na, pansamantalang ng pawi sa pait ng tabletang ipinilit sa kanya kanina. Rosa, kailangan mong lumayo. Delikado rito. May nakita ako. May ibang lalaki si Serena. Pilit na babala ni Doña Pilar, bagaman ang kanyang dila ay tila nakagapos pa rin ng antok. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Ngunit bago pa siya makasagot, isang matalim na liwanag mula sa flashlight ang tumama sa kanilang mga muka. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang presensya na kasing lamig ng kamatayan. I knew it! Sabi ko na nga ba, may mga peste pa ring bumabalik sa mansyong ito. Nakatayo si Serena sa itaas ng veranda, nakasuot ng isang mamahaling silk robe. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang isang ngisi ng pagkamuhi ay nakapinta sa kanyang labi. Ang liwanag ng buwan ay nagmula sa kanyang likuran, dahilan upang magmukha siyang isang madilim na anino na handang sumila. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang bawat pagtama ng kanyang suot na tsinela sa semento ay tila isang hatol na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Aling Rosa. Rosa, hindi ba't pinalayas na kita? Ang lakas ng loob mo mag-trespass sa property na ito. At ano yan? Pinapakain mo ang biyenan ko ng basura? Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Serena ang supot ng pandesal at itinapon ito sa putikan. Serena, maawa ka. Matanda na si Doña Pilar. Huwag mo siyang tratuhin ng ganyan. Ang pakiusap ni Aling Rosa habang pilit na humaharang sa harap ng kanyang amo. Ngunit isang malakas na pagtulak ang ginawa ni Serena. Napasanda si Aling Rosa sa magaspang na katawan ng puno. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Serena ay parang latigo na humahagupit sa danggal ng dalawang matanda. Listen to me, you old rat. You have no right to tell me what to do. This is my house now. Elio listens to me, not to his delusional mother, and definitely not to a fired maid like you. Inilapit ni Serena ang kanyang muka kay Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi ka aalis sa harap ko sa loob ng 3 minuto, tatawag ako ng pulis. Isusumbong kita sa pagnanakaw. At alam mo naman, mas paniniwalaan nila ako kaysa sayo, diba? Nanginginig si Doña Pilar habang nakasandal sa rehas. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat sulyap sa putikang pandesal. Ang huling simbolo ng pag-asang dinala ni Rosa. Ang kanyang katawan ay mahina. Ang kanyang isip ay magulo. Ngunit ang kanyang pagmamahal sa mga taong tapat sa kanya ay nananatiling buhay. Rosa, umalis ka na. Please, Rosa. Ang mahina niyang pagsusumamo dahil alam niyang walang hangganan ang kasamaan ng babaeng nasa harap nila.
Tumingin si Serena kay Doña Pilar. Isang nakakangilabot na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. See? Even your beloved Doña wants you gone. Layas! Habang dahan-dahang paurong na lumalayo si Aling Rosa, ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang bagay na hindi kayang bayaran ng salapi, ang katapatan. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa dilim, narinig niya ang huling banta ni Serena na nagpalamig sa kanyang dugo. And you, Mami Pilar? Dahil sa ginawa mo, mukhang kailangan nating doblehin ang dose ng gamot mo bukas para mas lali kang maging mapayapa. Ang katahimikan ay muling bumalot sa garden, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng panganib. Naiwang mag-isa si Doña Pilar sa dilim habang ang anino ni Serena ay dahan-dahang lumalamon sa huling sinag ng pag-asa sa kanyang puso. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang katanungan ang umalingaw-ngaw. May darating pa bang liwanag pagkatapos ng gabing ito? O tuluyan na siyang malilibing sa limot ng sarili niyang pamilya? Lola! Look at my camera! Say hello to my vlog! Ang munting tinig ni Ningning ay parang isang gintong kampana na gumising sa nalulumong kaluluwa ni Doña Pilar. 7 taong gulang pa lamang ang bata. Ngunit sa kanyang malalaking mata ay nakasalamin ang kawalan ng malisya at ang tanging pag-ibig na natitira sa loob ng malamig na mansyon. Dahan-dahang itinaas ni Doña Pilar ang kanyang nanginginig na kamay upang kunin ang maliit na kamay ng apo, sabay lapat nito sa kanyang noo. Ang sagradong kaugalian ng pagmamano na ginagawa ng bata araw-araw, isang natatanging liwanag sa gitna ng kadilimang ibinabalot ng gamot na patuloy na ipinapainom sa matanda. Mabait kong apo. Huwag kang masyadong maingay. Baka magalit ang tita Serena mo. Mahinang pakiusap ng matanda, ang kanyang boses ay tila manipis na sinulid na madaling mapatid. Kumuha si Ningning ng isang maliit na biskwit mula sa bulsa ng kanyang kulay rosas na damit at dahan-dahang itinago ito sa ilalim ng una ni Doña Pilar. I saved this for you, Lola. Nakita ko kasi na hindi mo nakain ang breakfast mo kanina. Tago natin ha? Secret lang natin ito. Ang simpleng kilos na iyon ng pagmamalasakit ay nagpadaloy ng mainit na luha sa mga gatla ng mukha ni Doña Pilar. Sa kabila ng banta at kasamaan sa paligid, ang kadalisayan ng puso ng kanyang apo ang nagbibigay sa kanya ng dahilan upang patuloy na huminga. Naisipan ni Ningning na isandal ang kanyang kulay rosas na tablet sa ibabaw ng patungan ng libro sa tabi ng kama, habang patuloy na nakabukas ang video recording application nito para sa kanyang tinatawag na secret memory video. Subalit ang munting sandali ng kaligayahan ay agad na nawakasan ng dahan-dahang umikot ang doorknob ng silid. Pumasok si Serena na may hawak na isang tray. Walang usok na nagmumula sa mangkok na dala nito. Isag malamig at halos panis na lugaw na sinadyang iwanan ng ilang oras sa kusina. Nang makita ng dalaga si Ningning sa loob ng silid, ang kanyang magandang mukha ay agad na napalitan ng panlalamig at pagkaewas. Ningning, anong ginagawa mo rito? Didn't I tell you not to disturb your Lola? She's sick and confused. Ang maotoridad na utos ni Serena habang inilalapag ang tray sa bedside table. I'm just taking care of her, tita. Lola was crying. Sagot ng bata habang hawak ang kamay ng matanda. Lumapit si Serena at sa sandaling narinig niya ang mga yabag ni Elio na dumadaan sa pasilyo sa labas ng silid, agad na nagbago ang kanyang tono. Ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng lambing. Oh, Mami Pilar, look at you. I brought your favorite warm soup. Kain ka na ha? Gusto ko lang namang lumakas ka para sa wedding namin ni Elio. Maamong wika ni Serena. Ngunit habang nakatingin siya sa pinto upang siguraduhin nakikita ng nakatayo sa labas na si Elio ang kanyang pag-aalaga, dahan-dahang ibinaba ni Serena ang kanyang kamay sa ilalim ng kumot. Sa ilalim ng makapal na tela, bumaon ang kanyang matutulis na kuko sa nanging itim na balat sa braso ni Doña Pilar, sabay piga rito ng buong lakas. Napaigtad si Doña Pilar sa matinding kirot. Ang kanyang labi ay nagluwal ng isang tahimik na singhap ng sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng takot kaya hindi siya makasigaw. Alam niyang kapag nagreklamo siya, gagamitin muli ito ni Serena upang patunayang siya ay nagiging marahas dahil sa sinasabing sakit sa pag-iisip.
See, Elio? She's throwing tantrums again tuwing pinapakain ko. Sigaw ni Serena patungo sa pinto habang mabilis na binabawi ang kanyang kamay mula sa ilalim ng kumot. Dumungaw si Elio mula sa pintuan. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagkabigo at pagod. Ma, please, magpapakain ka lang ba kay Serena? Nahihirapan na nga siya sa pag-aayos ng kasal natin. Huwag mo na siyang dagdagan ng sakit ng ulo. Hindi nakapagsalita si Doña Pilar. Ang kirot sa kanyang braso ay walang-wala kumpara sa sugat na ibinaon ng kanyang anak sa kanyang puso. Ningning, halika na rito. Let's leave your lola so she can rest. Galit na bulong ni Serena sa bata habang mahigpit na hinahawakan ang braso nito para kaladkarin palabas. Dahil sa takot at sa mabilis na paghila ni Serena, naiwan ni Ningning ang kanyang tablet sa ibabaw ng patungan ng libro. Ang maliit na kulay pula na ilaw sa sulok ng screen ay patuloy na kumikislap sa dilim. Hindi na malaya ni Serena na ang buong eksena, ang wad na paglalambing sa harap ni Elio, ang palihim na pagpiga sa pasa ng matanda at ang panlalamig ng kanyang mga mata ay buong-buo at malinaw na ire-record ng lens ng tablet. Naiwang nanginginig si Doña Pilar sa kanyang kama. Hawak ang kanyang pasang braso. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang maliit na ilaw ng tablet ng kanyang apo. Isang lihim na saksi ang naiiwan sa gitna ng kadiliman. Mabubunyag ba ang katotohanan bago tuluyang madaig ng gamot ang isip ng matanda? Ang matutuklasan ni Serena ang nakatagong aparato bago ito makarating sa mga kamay ni Elio. Elio, remember 5 years ago? Nang halos mabaon sa utang ang kumpanya mo at ako ang gumawa ng paraan para makahanap ng investor? Ginagawa ko ito ngayon para protektahan tayo, hindi para sa sarili ko. Nakatayo si Serena sa tabi ng malaking mesa na gawa sa mahogany sa loob ng study room ni Elio. Ang kanyang boses ay tila musika ng isang tapat na kasama sa buhay, puno ng tamis at pangunawa. Inilapag niya sa harap ng lalaki ang isang kapal na mga legal na dokumento. Si Elio ay nakaupo. Nakasandal ang ulo sa kanyang upuan habang hinahawakan ang kanyang maiinit na pelis. Ang bawat araw na lumilipas sa pagitan ng mabilis na pagbagsak ng kalusugan ng kanyang ina at ng dumaraming obligasyon sa kumpanya, ay tila unti-unting pumupuksa sa kanyang lakas. I know, Serena. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Utang ko sa iyo ang kung anong meron ako ngayon. Mahinang tugon ni Elio habang dahan-dahang iminulat ang kanyang mga matang bakas ng matinding pagod. Then trust me on this, wika ni Serena habang iniaabot ang isang mamahaling panulat. Ito ay para sa trust fund ni Ningning at para sa medical care ni Mami Pilar. Kung mananatiling nakapangalan sa kanya ang ilang asset habang hindi na malinaw ang kanyang pag-iisip, pwedeng magkaroon ng legal complication kapag nangyari ang hindi inaasahan. Sa labas ng pinto, habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa kanyang silid, narinig ni Doña Pilar ang usapan. Ang bawat salita ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Naalala niya ang 5 taon na ang nakalilipas. Ang panahong iyon kung kailan biglang lumitaw si Serena sa buhay ni Elio bilang isang tagapagligtas ng kumpanya. Ngunit sa kaibuturan ng puso ng matanda, alam niyo may malalim at madilim na lihim sa likod ng transaksyong iyon na kailanman ay hindi nalaman ng kanyang anak. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang hablutin ang panulat sa kamay ni Elio at sumigaw na huwag magtiwala sa babaeng yon. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga dahil sa patuloy na epekto ng gamot. Ang kanyang dila ay napakabigat para makabuo ng malinaw na pangungusap. Napanood niya mula sa bahagyang nakatagilid na pinto kung paano itinapat ni Elio ang panulat sa papel. Narinig ang barahang pagdaiti ng dulo ng panulat sa magaspang na papel habang inilalagay ng lalaki ang kanyang lagda sa ibabang bahagi ng huling pahina. Ngunit habang nakatalikod si Elio upang kumuha ng isang basong tubig, mabilis pa sa kidlat ang ginawang paggalaw ng mga daliri ni Serena. Sa pamamagitan ng isang sanay na galaw, inilipat niya ang huling pahina kung saan naroon ang lagda ni Elio patungo sa isa pang set ng dokumento na nakatago sa ilalim ng kanyang folder. Hindi ang papeles para sa trust fund ng bata ang nilagdaan ni Elio. Ito ay ang deed of absolute sale at transfer of rights para sa buong ari-ariya ng Villa de Dios. Ang mismong lupa at mansyon na itinayo sa dugo, pawis at sakripisyo ni na Doña Pilar at ng kanyang yumaong asawa.
Isang matagumpay at nakatatakot na ning iti ang sumilay sa mga labi ni Serena habang isinasara ang folder. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa matinding kasakiman. Sa wakas, ang lahat ng bagay na pagmamay-ari ng mga didiyos ay opisyal na magiging sa kanya lamang. Napasandal si Doña Pilar sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang puso ay parang pinipiga sa matinding dusa. Nakita niya ang katapusan ng diwa ng kanilang pamilya, ang pagkawala ng kaisa-isang tahanang nagkanlong sa kanilang mga pangarap. Habang nakatayo si Serena at hawak ang mga papel na mag-aalis ng lahat ng karapatan sa pamilya de Diyos, tumingin ito sa direksyon ng pintuan at nakipagtitigan sa nanglalabong mga mata ni Doña Pilar. Isang tahimik na bulong ang ibinukad ng mga labi ni Serena, na tanging ang matanda lamang ang nakakita. "Salamat sa bahay, Mami Pilar." Ang huling sinag ng dignidad ng tahanan ay tuluyan ng nanganib na maglaho. Paano pa maipagtatanggol ni Doña Pilar ang diwa ng kanyang pamilya kung maging ang mismong bubong sa itaas ng kanilang mga ulo ay hindi na sa kanila pagmamay-ari? I told you, Elio. Look at what she did. Sinabi ko na sa'yo na hindi pa siya handang humarap sa ibang tao, pero pinilit mo pa rin. Ang boses ni Serena ay umalingaw-ngaw sa gitna ng silit-kainan na nababalot ng matinding katahimikan. Sa ilalim ng nagnaningning na crystal chandelier ng Villa de Dios, nakatayo ang 3 kilalang mamumuhunan at ang kani-kanilang mga asawa. Ang mga mata ng mga bisita ay puno ng gulat, awa at lihim na paghahamak habang nakatingin sa gitna ng bulwagan. Sa sahig, sa gitna ng makintab na marmol, nakalugmok si Doña Pilar. Sa kanyang paligid ay ang mga nadurog na piraso ng isang antik na seramikang florera, ang kaisa-isang natatanging alaala na iniwan ng kanyang yumaong asawa bago ito pumanaw. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Pinalabas ni Serena na isang magandang kilos ang pag-imbita kay Doña Pilar sa hapunan kasama ang mga matataas na tao sa lipunan. Ngunit habang naglalakad ang matanda patungo sa kanyang upuan, palihim na itinapat ni Serena ang dulo ng kanyang mataas na sapatos sa lagpas na gilid ng mahabang tablecloth. Nang marahan itong maapakan ni Doña Pilar, ang buong tela ay nahila, dahilan upang maipatid ang matanda at mabuwal ang malaking florer na nakapatong sa gilid ng lamesa. Ang matalas na tunog ng paggabasag ng seramika ay tila kasabay ng paggabasag ng natitirang danggal ni Doña Pilar. "Diyos ko! Mami Pilar! Are you okay?" Ang maagang sigaw ni Serena habang patakbong lumalapit. Ngunit sa halip na tulungang tumayo ang matanda, ay mabilis nitong itinulak ang mga nadurog na piraso, baka raw makasugat ito, na lalo lamang nagmukhang nag-aalboroto ang matanda. "Elio, please do something! Baka kung ano pang magawa niya sa mga bisita natin." Si Elio ay nakatayo sa dulo ng lamesa. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding hiya at galit. Ang mga bulong-bulungan ng kanyang mga kasosyo sa negosyo ay parang mga saksak sa kanyang pride bilang isang tanyag na milyonaryo. Ang imahe ng kanyang pamilya, na matagal niyang inalagaan, ay mabilis na nabubulok sa paningin ng lipunan. Tumingin si Doña Pilar sa kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay duguan dahil sa ilang matutulis na piraso ng seramika na kanyang nahawakan habang pilit na bumabangon. "Elio, anak, hindi ko sinasadya. Pinatid ako ni..." "Enough, Ma! Tama na!" Ang marahas na puto ni Elio sa salita ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng pagmamahal o pag-unawa. "Hinding-hindi ka na talaga natututong mag-ingat. Palagi mo nalang ginagawang kahiya-hiya ang pamilyang ito." Elio, kalma lang. Baka magalit lalo si Mommy. Paawa na hirit ni Serena habang hawak ang braso ni Elio. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapadala ng mensahe ng tagumpay sa matanda. Tumingin si Elio sa mga bisitang, tila hindi na komportable sa kapaligiran. Sa gitna ng matinding kapahiyaan at galit, binitawan ng lalaki ang hatol na pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ng kanyang ina. "Mula ngayong gabi, hindi ka nalalabas ng silid mo." Ang malamig na utos ni Elio, habang hindi man lang makatingin ng diretsyo sa mga mata ng matanda. "Kahit anong mangyari, mananatili ka sa kwarto mo hanggang sa matapos ang kasal namin ni Serena sa susunod na linggo. I won't let you ruin the most important day of my life."
Parang ibinaon ng buhay si Doña Pilar sa mga salitang yon. Walang sinumang tumulong sa kanya habang dahan-dahan siyang bumabangon mula sa malamig na sahig. Tinitigan niya ang nadurog na plorera ng kanyang asawa, mga pirasong hindi na kailanman mabubuo pa, kasing tulad ng pagmamahal ng kanyang anak na tuluyan ng nawasak ng kasinungalingan. Sa tulong ng isang bagong kasambahay na bayaran ni Serena, inakay si Doña Pilar pabalik sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Nang masara ang pinto, narinig ni Doña Pilar ang marahang pag-ikot ng susi mula sa labas. Isa kandado. Ginawa siyang bilanggo sa sarili niyang bahay sa ilalim ng utos ng sarili niyang dugo at laman. Nalugmok ang matanda sa gilid ng pinto, nakasandal sa malamig na kahoy. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata dahil ang bawat patak ay natuyo na sa matinding sakit. Ang tanging natitira lamang sa kanya ay ang tahimik na panalangin sa gitna ng dilim. Hanggang kailan hahayaan ng langit na ang kasamaan ng maghari sa tahanang ito? At may makakarinig pa ba sa natatagong daing ng isang inang itinakwil ng sariling anak? Hindi Serena ang tunay niyang pangalan, Rosa. Ang babaeng yan ay may nakabinbing kaso ng estafa sa lalawigan at nakulong na noon dahil sa pagnanakaw sa dating pinaglilingkuran. Sa loob ng isang maliit at mababang bahay sa gilid ng lungsod, hawak ni Aling Rosa ang isang dilaw na folder. Ang mga papel sa loob nito ay pinalitadang katotohanan, mga lumang gupit ng pahayag mula sa pahayagan, mga kopya ng formal na reklamo sa pulisya, at ang tunay na larawan ni Serena kasama ang isang lalaki. Ang lalaking yon ay ang mismong taong nakita ni Doña Pilar sa ilalim ng puno ng acacia sa gitna ng madaling araw. Nanginig ang mga daliri ni Aling Rosa habang binabasa ang bawat linya. Hindi lamang pala isang mamamatay tao sa damdamin si Serena. Siya ay isang dalubhasang manlilinlang na pumasok sa buhay ni Elio upang sipsipin ang huling patak ng yaman ng Pamilya de Dios bago tuluyang tumakas kasama ang kanyang tunay na kasabwat. Kailangan makita ito ni Sir Elio bago maganap ang kasal, ang buong desisyong bulong ni Aling Rosa sa sarili habang mahigpit na isinasara ang sobre. Samantala sa ikalawang palapag ng Villa de Dios, nababalot ng matinding kadiliman ang silid ni Doña Pilar. Ang pinto ay nananatiling nakakandado mula sa labas. Nakaupo ang matanda sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo habang ang hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang nangangatog na mga balikat. Isang marahang kaluskos ang narinig mula sa ilalim ng pintuan. Lola? Lola Pilar, nakikinig ka ba? Ang munting boses ni Ningning ay parang isang patak ng ulan sa natuyong lupang ang puso ni Doña Pilar. Mabilis na gumapang ang matanda patungo sa pinto, itinapat ang kanyang tainga sa maliit na puwang sa ilalim ng kahoy. Ningning? Apo ko, bakit ka nandyan? Baka makita ka ni Serena. Ang nag-aalalang bulong ng matanda. I'm hiding, Lola. Tulog na sila. Ang sagot ng bata. Ang kanyang tinig ay puno ng katapangan na hindi nababagay sa kanyang edad. Don't cry, Lola. Napanood ko yung video sa tablet ko. Nakita ko yung ginawa ni Tita Serena sa'yo. I will show it to Daddy so he won't marry her. Napahawak si Doña Pilar sa pintuan. Ang kanyang dibdib ay napuno ng halong takot at pag-asa. Apo, mag-ingat ka. Huwag mong ipapakita kanino man ang tablet na yon hanggat hindi mo kasama ang papa mo. Naintindihan mo ba? Opo, Lola. I love you. Ang munting hakbang ng bata habang patakbong lumalayo ay nag-iwan ng mainit na marka ng pag-asa sa matanda. Sa gitna ng kanyang pagkakabilanggo, nalaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit sa ibaba ng mansyon, sa loob ng silid ni Serena, iba ang hanging umiihip. Nakatayo ang dalaga sa harap ng salamin habang hawak ang kanyang telepon. Ang kanyang muka ay nabalot ng galit nang marinig ang ulat mula sa kanyang kasabwat. What do you mean nakipagkita si Rosa sa dating abogado ko sa probinsya? Ang galit na bulong ni Serena, pilit na pinatitipid ang kanyang boses upang hindi magising si Elio sa kabilang kwarto. Isinisigurado kong walang makakarating na kahit anong papel kay Elio. Hanapin ninyo ang matandang yon at kunin ninyo ang hawak niyang sobre bago pa siya makalapit sa mansyon. Ibinaba ni Serena ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding takot
at pagnanasang manatili sa tuktok. Alam niyang kapag nakarating kay Elio ang hawak ni Aling Rosa, hindi lamang ang kasal ang masisira. Ang buong buhay na itinayo niya sa kasinungalingan ay tuluyang guguho. Nakatanaw si Serena sa madilim na pasilyo patungo sa silid ni Doña Pilar. Ang kanyang labi ay naghugis ng isang malupit na balak. Hindi ko hahayaang sirain ng isang matandang kasambahay at ng isang ulyaning ina ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang kanyang malamig na panunumpa sa dilim. Habang hawak ni Aling Rosa ang sobre na naglalaman ng katotohanan at habang nakakulong si Doña Pilar sa dilim, ang oras ay mabilis na tumatakbo patungo sa isang marahas na paghaharap. Sino ang unang makakarating kay Elio? Ang katotohanang ibinubunyag ng mga tapat? O ang pumatay na kamay ng kasalanan? Elio, may inatago ba ang nanay mo sa atin? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit galit na galit siya sa akin kapag wala ka. Ang tinig ni Serena sa kanyang alaala ay patuloy na umalingaw sa isipan ni Elio habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo ng ikalawang palapag. Madaling araw na, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nagpapatulog sa kanya. Sa kabila ng mga sasabihing dahilan ni Serena, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na patuloy na binabagabag ng pait sa mga mata ng kanyang ina noong gabing madurog ang plorera. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng silid ni Doña Pilar. Ang susi ay nakasabit pa rin sa labas ng kandado, isang malamig na paalala ng kanyang sariling utos. Bago niya hawakan ng pinto, narinig niya ang isang tinig mula sa loob. Apo ko, kapag lumaki ka na, tandaan mo na ang tunay na kayamanan ay hindi ang malaking bahay na ito. Ang tunay na yaman ay ang pusong marunong magpatawad at magmahal ng walang kapalit. Huminto ang kamay ni Elio sa hangin. Ang tinig ng kanyang ina ay hindi lito. Hindi ito ang boses ng isang taong sinasabing nawawala na sa sariling pag-iisip. Ang bawat salita ni Doña Pilar ay malinaw, mabagal, at puno ng malalim na karunungan. Ang mismong tinig na nagpalaki sa kanya nung siya ay bata pa. Lola, bakit po galit sa'yo si Daddy? Tanong ni Ningning mula sa loob. Narinig ni Elio ang isang mahabang buntong hininga ng kanyang ina. Kasunod ang marahang pagdampi ng mga palad nito sa buhok ng bata. Hindi galit ang papa mo, apo. Pagod lang siya. Marami siyang iniisip sa kumpanya. Huwag ka sana magagalit sa kanya, ha? Mahal na mahal ako ng papa mo. Nababalot lang ang paningin niya ng mga bagay na akala niya ay makakabuti sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalas na balisong na sumaksak ng diretsyo sa puso ni Elio. Wala ni isang bakas ng pot o galit sa boses ng kanyang ina, sa kabila ng lahat ng kapahiyaan at pagkakakulong na ipinaranas niya rito. Ang inang itinuring niyang ganna ay ang siya pa ring nagtatanggol sa kanya sa harap ng kanyang sariling anak. Isang matinding duda ang nagsimulang gumapang sa buong pagkatao ni Elio. Kung malinaw ang isip ng kanyang ina kapag mag-isa ito kasama si Ningning, bakit nagiging lito, tulala at marahas ito kapag pumasok na si Serena sa silid? Dinala siya ng kanyang mga binti patungo sa maliit na kusina sa ikalawang palapag, kung saan inihahanda ni Serena ang mga sinasabing vitamins ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na basurahan sa ilalim ng sink. Sa gitna ng mga ginamit na tissue, may isang maliit na lalagyan ng gamot na walang label. Sa tabi nito ay may isang kumpol ng naputol na plastic strip kung saan nakasulat ang pangalan ng isang malakas na sedative, isang uri ng gamot na ginagamit lamang sa mga pasyenteng may malalang sakit sa pag-iisip upang patulugin ang mga ito at linlangin ang kanilang diwa. Nanginginig ang mga daliri ni Elio habang kinukuha ang maliit na kulay rosas na tableta na nahulog sa ilalim ng basurahan. Hindi ito bitamina. Ito ay isang chemical na unti-unting pumapatay sa diwa ng kanyang ina. Naramdaman ni Elio ang matinding lamig sa kanyang mga ugat. Ang buong kwento na itinanim ni Serena sa kanyang isip sa loob ng ilang buwan, ang pagiging ulyanin ng kanyang ina, ang sinasabing pagsusungit nito, at ang pangangailangang ipasok ito sa nursing home, ay nagsimulang magkabit-kabit bilang isang malaking kasinungalingan. Kinuha niya ang tableta at maingat na ibinulsa ito. Sa kauna-unahang pagkakataon,
Ang mga mata ng milyonaryo na nabulag ng huwad na pag-ibig at utang na loob ay nagsimulang mamulat sa totoong kulay ng babaeng papakasalan niya. Subalit habang nakatayo siya sa dilim ng kusina, narinig niya ang mabilis na yabag ng mga sapatos ni Serena na lumalapit sa pasilyo. "Elio, what are you doing here in the dark?" Ang malamig na tanong ng dalaga habang nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa mga kamay ng lalaki na nakatago sa loob ng bulsa. Sapat na ba ang katotohanan ito upang mailigtas ni Elio ang kanyang ina? O mas mabilis na hahakbang si Serena bago pa man maisa katuparan ang paglaban? "Hindi ko na iinumin ang lason mo, Serena." Ang mga salitang iyon ay lumabas sa mga labi ni Doña Pilar na may kakaibang tibay. Nakatayo siya sa gitna ng silid, malayo sa kama, habang ang mga mata ay matalas na nakatitig sa dalagang katatapos lamang pumasok na may hawak na baso ng tubig at ang kilalang kulay rosas na tableta. Bahagyang natigilan si Serena. Ang wad na ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang napawi, napalitan ng isang malamig at mapagpanggap na pagkahabag. "Lason? Mommy Pilar, ano na namang pinagsasabi mo?" Ang maang-maangan nitong tugon habang inilalapag ang baso sa bedside table. "Ito ay para sa kalusugan mo. Ayak mo bang maging tahimik ang isip mo para hindi ka laging nagwawala?" "Alam ko na ang lahat," ang puto ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng dignidad. "Nakita-kita sa ilalim ng puno ng akasya, kasama ang lalaking yon. Alam ko ang ginagawa mo sa mga papeles ni Elio, at alam ko ang gamot na ito ang dahilan kung bakit mo ako ginagawang baliw sa paningin ng anak ko." Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging nyet-nyet. Ang maskara ng pagiging mabait na manugang na inalagaan ni Serena sa loob ng mahabang panahon ay tuluyang napunit. Isang matalim at nakakatakot na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "At ano naman ang gagawin mo?" Ang hamon ni Serena habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. "Sino ang paniniwalaan ni Elio? Ikaw na isang ulyaning matanda na nagwawala sa harap ng mga bisita, o ako na nakatakda niyang pakasalan sa susunod na linggo? Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo sa pamilyang ito." Ang pilit na sigaw ni Doña Pilar. Dahil sa matinding galit at takot na mabunyag ang kanyang mga lihim, nawala ng kontrol si Serena. Ang kanyang palad ay mabilis na tumama sa pisngi ng matanda, na nag-iwan ng pulang marka sa namumutlang balat ni Doña Pilar. Napasandal ang matanda sa gilid ng cabinet, hawak ang kanyang pisngi habang ang hininga ay naging mabilis at mabigat. "Manahimik ka!" Ang galit na bulong ni Serena habang nakaturo ang daliri sa mukha ng matanda. "Tita Serena, don't hurt my lola!" Isang munting sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Nakatayo doon si Ningning, hawak ang kanyang kulay rosas na bag, habang ang mga mata ay puno ng luha at takot matapos masaksihan ang buong kaganapan. Mabilis na napalingon si Serena. Ang kanyang muka ay nabalot ng pangamba nang ma-realize na may nakakita sa kanyang totoong kulay. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, ang kasamaan sa kanyang puso ay lalo lamang lumalim. Mabilis na gumapang si Doña Pilar patungo sa kanyang apo, pilit na ibinabalot ang kanyang frail at nanginginig na katawan sa harap ng bata upang magsilbing kalasag. "Huwag mo siyang idadamay!" Ang pagsisumamo ng matanda, habang ang kanyang sariling sakit ay nakalimutan na dahil sa takot para sa apo. "Sa akin lang ang galit mo, Serena. Huwag sa bata!" Dahan-dahang lumapit si Serena, yumuko sa tapat ni Ningning, at hinawakan ng mahigpit ang maliit na braso ng bata. Ang kanyang muka ay ilang pulgada lamang ang layo sa mukha ng nanginginig na apo ni Doña Pilar. "Listen to me very carefully, Ningning," ang pananakot ni Serena sa isang mababang tinig na puno ng poison at banta. "Huwag kang magsusumbong sa daddy mo kung gusto mo pang makitang buhay ang lola mo. One word from your mouth at ipapadala ko ang lola mo sa isang napakalayan lugar kung saan hindi mo na siya makikita kailanman. Do you understand?" Nanginig si Ningning sa matinding takot habang ang mga luha ay tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Tumango ang bata nang walang maipalabas na boses mula sa kanyang natutuyang lalamunan. Samantala, sa kabilang dulo ng mansyon, nakatayo si Elio sa loob ng kanyang study room. Hawak niya sa kanyang palad ang kulay rosas na tableta
na nakuha niya sa basurahan. Nakatingin siya sa numero ng pamilyang doktor sa kanyang telpo, abang ang kanyang dibdib ay pinipiga ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Hindi niya alam na sa kabilang silid, ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay ay kasalukuyang berada sa ilalim ng matalim na banta ng babaeng ipinagpalit niya sa sariling ina. Iiling ba ang kapalaran upang umabot sa oras si Elio? O magiging huli ang lahat bago pa man maisakatuparan ni Serena ang kanyang huling banta? Sir Elio, patawarin ninyo ako sa paglapit ngayong gabi. Pero kung hindi ko ito ibibigay sa inyo, mamatay akong may dalang kasalanan sa inyo at sa nanay ninyo. Sa gilid ng maliit na pinto sa bakod ng Villa de Dios, kung saan ang ilaw ng post ay malamlam at nagiiwan ng mahahabang anino, nakatayo si Aling Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniaabot ang isang makapal at dilaw na sobre kay Elio. Kagagaling lamang ni Elio sa kanyang study room. Hawak pa rin sa loob ng kanyang bulsa ang kulay rosas na tableta na pinalilitaw ni Serena na bitamina ng kanyang ina. Nang marinig niya ang marahang pagtawag ni Aling Rosa sa pamamagitan ng text message mula sa isang hindi kilalang numero, pinalabas niyang kukuha lamang siya ng hangin sa garden. Rosa? Bakit ka nandito? Ang nagugulumihan ng tanong ni Elio. Ang kanyang boses ay may halong kaba. Alam mong galit si Serena kapag nakikita ka rito? Anong ibig mong sabihin? Basahin ninyo ang nasa loob, Sir Elio. Ang pagsusumamo ng matandang kasambahay habang ang mga luha ay nagsisimulang pumalis sa kanyang kulubot na pisngi. Hindi para sa akin ito. Para ito sa inang nagmahal sa inyo ng higit sa sarili niyang buhay. Kay Doña Pilar, na ginagawa nilang baliw sa loob ng sarili niyang bahay. Kinuha ni Elio ang sobre. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Ang unang pumasok sa kanyang paningin ay ang isang opisyal na dokumento mula sa pulisya sa lalawigan. May nakadikit doon na larawan ng isang babaeng may ibang pangalan. Isang muka na pamilyar sa kanya, ngunit may kasamang numero ng warrant of arrest para sa kasong malaking estafa at pagnanakaw. Sa ilalim ng mga papel na yon ay ang mga gupit ng lumang pahayagan tungkol sa isang dalubhasang syndicate na nandaraya sa mga negosyante sa pamamagitan ng pagpapanggap ng mga rich investor. At sa pinakahuling larawan, nakakabit ang litrato ni Serena na nakakapag-akbay sa lalaking nakita ni Doña Pilar sa ilalim ng puno ng acacia. Parang sumabog ang buong mundo ni Elio sa sandaling yon. Ang kwento kung paano siya iniligtas ni Serena 5 taon na ang nakalilipas mula sa paggabangkarot. Ang mismong dahilan ng kanyang malaking utang na loob na naging dahilan upang ipagpalit niya ang sariling ina ay isa palang malaking panloloko. Ang perang itinulong nito sa kanya ay nagmula sa panlilinlang nito sa iba pang mga biktima. Isang patibong upang makapasok sa kanyang pamilya at makuha ang buong kayamanan ng mga de Dios. Naramdaman ni Elio ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga tuhod ay naging mahina, at ang bawat hininga na kanyang kinukuha ay parang may kasamang matatalas na bubog. Ang kasalan ng nagawa niya sa kanyang ina, dahil sa bulag na paniniwala sa babaeng ito ay ibinaon sa kanyang dibdib na parang isang napakabigat na bato. Diyos ko, anong ginawa ko kay Mami? Ang maikling bulong ni Elio, habang ang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagsisisi at galit. Tumingin si Aling Rosa sa kanya ng may awa. Iligtas ninyo ang nanay ninyo, Sir Elio, bago maging huli ang lahat. Tumalikod na si Aling Rosa upang maglakad patungo sa madilim na kalsada sa labas ng bakod. Ngunit bago pa man makahakbang, nang malayo ang matanda, isang maitim na sasakyan na walang nakabukas na ilaw ang mabilis na sumulpot mula sa kanto. Ang mabilis na pag-ikot ng gulong sa basang kalsada ay kasunod ng isang marahas na pagtama ng bakal sa katawan ng tao. Nahulog si Aling Rosa sa gilid ng kalsada habang ang maitim na sasakyan ay mabilis na humarurot palayo sa dilim. Rosa! Ang sigaw ni Elio habang patakbong lumalabas sa pintuan ng bakod. Nalugmok siya sa tabi ng duguang kasambahay habang hawak niya ang nanginginig na kamay ng matanda. Tumingalas si Elio at nakita sa side mirror ng tumatakas na sasakyan ang pamilyar na refleksyon ng driver na madalas maghatid sundo kay Serena. Hindi ito isang aksidente.
Ito ay isang pagtatangkang pumatay upang patahimikin ang katotohanan. Habang hawak ni Elio ang duguang sobre sa isang kamay at ang dying gasp ng tapat na kasambahay sa isa pa, ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang puso ay tuluyang napawi, napalitan ng isang nag-aapoy na galit at matinding panunumpa na pagbayarin ang tunay na demonyo sa loob na kanyang tahanan. Tapusin na natin ito, Mami Pilar. Pirmahan mo na ang mga papeles na ito bago pa ako tuluyang mawala ng pasensya sa iyo. Ang tinig ni Serena ay hindi na nagpapanggap. Wala na ang tamis ng pulot, tanging ang talim na lamang ng bakal na handang pumatay ang natira sa kanyang boses. Sa loob ng madilim na silid ni Doña Pilar, tanging ang liwanag mula sa isang maliit na lamp ang nagbibigay ng anyo sa kanilang dalawa. Inilapag ni Serena ang isang set na mga legal na dokumento sa ibabaw ng kandungan ng matanda, mga papeles para sa voluntaryong pagpasok sa isang psychiatric facility na matatagpuan sa liblib na bahagi ng probinsya. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Pilar. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib na tila isang bilanggo na gustong kumawala sa mga rehas ng kanyang tadyang. Alam niyang nasa labas si Elio. Alam niyang may nangyaring masama dahil narinig niya ang mabilis na pagharurot ng sasakyan at ang sigaw ng kanyang anak sa malayo. Ayaw mo ba ng kapayapaan? Ang udyok ni Serena habang idinidikit ang dulo ng mamahaling panulat sa nanginginig na daliri ng matanda. Once you sign this, hindi mo na kailangang magpanggap na baliw. Doon magiging totoong payapa ang buhay mo, malayo sa amin. Malayo kay Elio. Tumingin si Doña Pilar sa mga mata ni Serena. Sa gitna ng takot, may isang kakaibang liwanag ng katapangan ang sumilay sa kanyang nanlalabong paningin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang panulat. Sa halip na ang kanyang pangalan ang isulat sa ibaba ng dokumento, ginamit niya ang huling lakas ng kanyang mga daliri upang gumuhit ng isang salita sa gilid ng papel. Isang salitang itinago niya sa ilalim ng kanyang palad. Habang kunwari ay pumipirma. Tulong! Isang munting sigaw sa papel na tanging ang isang taong talagang nagmamalasakit ang makakapansin. Ayan, very good. See? Hindi naman pala mahirap sumunod. Ang nakakangilabot na nakangising wika ni Serena habang mabilis na hinahablot ang folder. Hindi na niya sinuri ang lagda. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makitang may tinta na ang dulo ng papel. Habang nagaganap ang tensyon sa silid ni Doña Pilar, si Ningning ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng mahabang lamesa sa loob ng study room ni Serena. Ang munting bata ay ginagabayan ng isang instinct na tanging ang mga inosente lamang ang meron. Sa sulok ng silid, sa likod ng isang makapal na kortina, nakita niya ang isang pamilyar na kislap ng kulay rosas. Ang kanyang tablet. Nanginginig ang munting kamay ni Ningning nang abutin ito. Pindot niya ang power button at ang malamig na liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha. Agad niyang binuksan ang huling video na na-record nito bago siya hinila ni Serena. Palabas ng silid ni Doña Pilar nung nakaraang araw. Sa maliit na screen, malinaw na napanood ni Ningning ang eksena. Nakita ang sarili niyang likuran at sa harap niya, ang mukha ni Serena na punong-puno ng puot habang pinipiga ang pasa sa braso ng kanyang lola. Ngunit hindi lamang yon, na-record din ang sandaling lumabas si Elio sa silid at ang bulong ni Serena sa sarili habang tumatawa ng mahina. Konting tiis na lang, Elio. Pag nakuha ko na ang pirma mo sa deed of sale, itatapon ko na ang ulyaning nanay mo sa kalsada at kukunin ko ang lahat ng pera mo para sa amin ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Ningning. Ang kanyang munting puso ay tila tumigil sa pagtibok nang marinig ang pangalang Marco, ang lalaking madalas niyang makitang bumibisita kay Serena kapag wala ang kanyang daddy. Isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig ni Ningning mula sa itaas na bahagi ng bahay. Ang mga yabag ni Serena ay mabilis na lumalapit patungo sa study room. "Where is that brat?" Ang galit na sigaw ni Serena mula sa pasilyo. "Ningning! Lumabas ka riyan! I saw you near my room!" Mabilis na itinago ni Ningning ang tablet sa loob ng kanyang damit, isiniksik ito sa kanyang maliit na dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila sapat na lakas upang marinig ni Serena sa labas. Nalukot ang munting mukha ni Ningning sa takot
ngunit naalala niya ang bilin ng kanyang lola. Mag-ingat ka, apo. Sa labas ng mansyon, pumasok na si Elio. Ang kanyang baro ay may bahid ng dugo ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa naramdaman ng kahit sino sa mansyong iyon. Hawak niya ang dilaw na sobre, ang ebidensya ng talamak na panloloko ni Serena. Ang hangin sa Villa de Dios ay tila tumigil sa pag-ihip, naghihintay sa nalalapit na pagsabog ng katotohanan. Sino ang unang makakasalubong ni Elio? Ang anak na may hawak ng digital na katotohanan? O ang manlilinlang na may hawak ng huwad na papeles ng kalayaan? Ang gabi ay malalim na. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ng bagyo ay kasalukuyan pa lamang na namumuo sa loob ng mga dingding na ito. Ano ang gagawin ni Serena kapag nalaman niyang ang kaisa-isang bagay na makakasira sa kanya ay nasa kamay ng isang 7 taong gulang na bata? Daddy, huwag kang magagalit. Pero kailangan mong makita ito. Lola is not crazy. Si Tita Serena, she's a monster. Ang boses ni Ningning ay nanginginig. Basag dahil sa matinding takot at pag-iyak. Nakaluhod si Elio sa madilim na sulok ng kanyang study room, ang kanyang baro ay may mga tuyong bahid pa ng dugo ni Aling Rosa. Tinanggap niya ang tablet mula sa maliliit na kamay ng kanyang anak. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng puyat, pagod at isang lumalagablab na pot. Pinindot ni Elio ang play. Sa loob ng ilang minuto, ang buong mundo ni Elio ay gumuho nang mas masakit pa kaysa sa anumang pagbagsak ng ekonomiya. Napanood niya kung paano pigain ni Serena ang braso ng kanyang ina sa ilalim ng kumot habang sa harap niya ay umaarte itong parang angel. Narinig niya ang bawat saksak ng salita ni Serena, ulyaning matanda, pabigat, basahan na dapat itapon. At ang pinakamasakit sa lahat, ang tawa ni Serena. Habang ipinagmamalaki kung paano niya dinala si Elio sa kanyang mga palad, gaya ng isang asong sunod-sunuran. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Elio ay nanginig. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, at ang kanyang mga kamao ay nagtiim hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang matinding pagsisisi ay bumitay sa kanyang leeg, ang inang nagbigay sa kanya ng buhay, ang inang nagtiis ng gutom para lamang mapagtapos siya, ay ang mismong tao na hinayaan niyang syaktan ng isang mapagpanggap na demonyo. Isang marahang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig mula sa pasilyo. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Serena ay dahan-dahang humalo sa hangin ng silid. Isang amoy na dati ay nagpapakalma kay Elio, ngunit ngayon ay nagpapasuka sa kanya. Elio? Sweetheart, nandito ka lang pala. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? I have the papers. Pumirma na si Mami Pilar. We can finally settle her in that facility tomorrow, bago ang wedding natin. Wika ni Serena, habang dahan-dahang lumalapit, hawak ang folder na may peking lagda at ang wad na tagumpay sa kanyang mga labi. Dahan-dahang tumayo si Elio. Ang kanyang likuran ay nanatiling nakatalikod kay Serena. Ngunit ang tensyon sa kanyang mga balikat ay sapat na upang maghatid ng kilabot sa sinumang nakakakita. The wedding. Ang ulit ni Elio. Ang kanyang boses ay mababa, malalim at kasing lamig ng libingan. Ang kasal na itinatayo mo sa ibabaw ng mga pasa ng nanay ko? Ang kasal na gagamitin mo para tuluyang manakaw ang Villa de Dios? Natigilan si Serena. Ang folder na hawak niya ay bahagyang nayanig sa kanyang mga daliri. Elio, anong pinagsasabi mo? Baka pagod ka lang. Mabilis na humarap si Elio. Itinaas niya ang tablet at itinapat ang screen sa mukha ni Serena. Ang video ay kasalukuyang nasa bahagi kung saan sinasampal ni Serena si Doña Pilar habang nagbabanta tungkol sa buhay ng matanda. Ang mukha ni Serena ay nawala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang folder na hawak niya ay bumagsak sa sahig, nagkalat ang mga papeles na tila mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Walang anomatopeya ang makapaglalarawan sa katahimikang bumalot sa kanila. Isang katahimikang puno ng nag-uumpog ang galit at nabuwal na mga kasinungalingan. How did you get that? Ang nauutaw na tanong ni Serena. Anhel kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Ningning na nakatago sa likod ni Elio. Hindi na mahalaga kung paano ko nakuha ito, Serena.
O dapat ba kitang tawaging Maricel? Ang madiing tanong ni Elio habang inilalabas ang dilaw na sobre na ibinigay ni Aling Rosa. Alam ko na ang tungkol sa estafa. Alam ko na ang tungkol kay Marco. At alam ko na hinding-hindi mo ako iniligtas 5 taon na ang nakalilipas. Ikaw ang nagsimula ng sunog para magkunwai kang bayani na papatay sa apoy. Huminga ng malalim si Serena. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang kanyang maamong anyo ay napalitan ng isang mapang-uyam na nisi, ang nisi ng isang mandaraget na wala ng balak magtago. So, nalaman mo rin? Ang malamig na wika ni Serena habang inuwayos ang kanyang buhok. And so what, Elio? Hawak ko na ang deed of sale. Akin na ang mansyong ito. Akin na ang lahat ng assets mo. Isang pirma mo na lang bukas sa kasal at wala ka nang magagawa. Tinitigan siya ni Elio ng may matinding pagkamuhi. Ang akala mo ba ay hahayaan kitang makalabas sa pintong yun dala ang kahit isang sentimo ng pamilya ko? Lumapit si Elio ng isang hakbang. Ang kanyang anino ay lumamon sa liwanag na tumatama kay Serena. Sa sandaling yon, hindi lamang siya ang anak na nagising mula sa pagkabulag. Siya ang hustis, yang matagal ang idinalangin ni Doña Pilar sa dilim. Nasaan ang nanay ko? Ang madiing tanong ni Elio. Ang bawat salita ay parang isang hatol na walang apela. Isang nakakangilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Serena. Habang dahan-dahang humahakbang, paurong patungo sa hagdanan. Why don't you find out for yourself, Elio? Pero baka huli na ang lahat para sa ulyaning reyna ng Villa de Dios. Naiwan ang tanong sa hangin. Kasing pait ng pagsisisi ni Elio, maililigtas pa ba niya ang kanyang ina bago maisakatuparan ni Serena ang kanyang huling madilim na bala? Walang kasalang mangyayari dahil ang babaeng dapat ay pakakasalan ko ay isang kriminal na nararapat mabulok sa kulungan. Ang boses ni Elio ay tila isang malakas na dagundong na nagpatahimik sa bawat sulok ng Villa de Dios. Sa gitna ng malawak na hagdanan, kung saan nakasabit ang mga puting bulaklak at mamahaling palamuti para sa nalalapit na pag-iisang dibdib, naganap ang pinakamasakit at pinakamahalagang pagtutuos. Hawak ni Elio ang tablet. Ang screen nito ay nagsisilbing salamin ng katotohanan na hindi kayang burahin ng kahit anong ganda ng palamute. Ang bawat panauhin, ang mga tauhan sa bahay at maging ang mga bodyguard ay nakatitig sa gumagalaw na imahe ni Serena. Ang babaeng nagpanggap na anghel, ngunit sa video ay nakikitang sinasaktan ang isang matandang walang kalaban-laban. Ang mukha ni Serena ay dahan-dahang nagbago. Ang kanyang panga ay nagtiim at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila sa isang hayop na nabulabog sa kanyang lungga. You're making a mistake, Elio. Inedit lang ang video na yan. Sinisiraan ako ng mga katulong mo dahil naiinggit sila sa akin. Ang sigaw ni Serena, ang kanyang boses ay pumitlag, puno ng desperasyon at wad na galit. I loved you. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Loved me? Ang tawa ni Elio ay puno ng pait at matinding pagkamuhi. Ang pagmamahal ba para sa'yo ay ang lasunin ng nanay ko? Ang pagmamahal ba ay ang saktan ang sarili kong anak para lamang manahimik siya? You're a sociopath, Serena. O mas tamang tawaging Maricel, ang reyna ng estafa sa probinsya. Dahil sa matinding pagkakasulo, mabilis na kumilos si Serena. Inabot niya ang folder sa sahig, pilit na niyayakap ang mga papeles ng transfer of rights na akala niya ay opisyal na. Akin ang bahay na ito. Nakapirma na si Elio. Wala kayong magagawa. Palayasin ninyo ang lahat ng mga taong ito. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagwawala, ang liwanag ng kulay asul at pula mula sa labas ng mansyon ay pumasok sa mga bintana. Ang tunog ng mga yabag na mabibigat na sapatos sa semento ay nagsilbing hudyat ng pagdating ng batas. Pumasok ang mga alagad ng sining, kasunod ang isang abogadong matagal ng lihim na kinausap ni Elio matapos makuha ang ebidensya mula kay Aling Rosa. Maricel Santos, aka Serena, you are under arrest for frustrated murder, serious physical injuries, and multiple counts of estafa. Ang madiing pahayag ng opisyal habang inilalabas ang posas.
Sa isang iglap, ang katahimikan ay napunit ng isang marahas na sigaw mula kay Serena. Hindi! Hindi niyo ako makukuha! Elio, tulungan mo ako! Isinasama ko ang nanay mo sa impyerno! Mabilis na tumakbo si Serena patungo sa itaas na palapag. Ngunit hinarang siya ng 2 bodyguard na matagal nang tapat sa pamilya de Dios. Ang pagbagsak ng folder sa kanyang kamay ay kasunod ng paglapat ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Ang kanyang marangyang sutla na robe ay nagusot, kasing gusot ng kanyang pangarap na nakawin ang buhay ng iba. Hindi na nilingon ni Elio ang babaeng naging mitsa ng kanyang pagkabulag. Ang kanyang puso ay nasa kabilang dulo ng pasilyo. Mabilis ang kanyang bawat hakbang patungo sa silid ni Doña Pilar. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tila may malaking bato sa kanyang dibdib na pumipigil sa bawat bugso ng hangin. Nang marating niya ang pinto, nanginginig ang kanyang kamay habang pinipikit ang susi sa kandado. Nang bumukas ang pinto, ang katahimikan ng silid ay sumalubong sa kanya. Sa gilid ng kama, nakita niya ang kanyang ina, nakalugmok, namumutla, at ang mga mata ay tila wala ng buhay habang nakatingin sa kisame. Mami! Anhikbi ni Elio habang lumuluhod sa tabi ng matanda. Inangat niya ang nanginginig na braso ng kanyang ina. Doon, sa ilalim ng manggas ng damit nito, nakita niya ang malalalim na pasa at marka ng mga kuko ni Serena. Mga sugat na siya mismo ang nagpahintulot na mangyari dahil sa kanyang kawalang tiwala. Ang bawat patak ng luha ni Elio ay pumatak sa mga pasa ng kanyang ina. Isang matinding pait ang lumamon sa kanya. Ang mansyong ito, ang yaman na ito, ay tila wala ng halaga. Ang tanging hiling niya ay muling imulat ng kanyang ina ang mga mata nito at marinig ang kanyang paghingi ng tawad. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Ngunit nanatiling pikit ang mga mata ni Doña Pilar, kasing pait ng huling tanang na naiwan sa puso ni Elio. Sapat pa ba ang kanyang pagsisisi upang maibalik ang buhay sa pusong siya mismo, ang tumulong na durugin? Ang bawat segundo sa loob ng silid ay tila isang dekada ng paghihintay para kay Elio. Ang tanging naririnig sa buong paligid ay ang mabagal at mahinang paghinga ni Doña Pilar, isang tunog na tila isang manipis na sinulid na naguugnay sa buhay at sa kawalan. Hawak ni Elio ang malamig na kamay ng kanyang ina, idinidikit ito sa kanyang basa pang pisingi, pilit na ibinibigay ang init ng kanyang sariling katawan sa taong nanlalamig dahil sa kanyang kapabayaan. Ma, please, gising na. Huwag mo akong iwan ng ganito. Ang bulong ni Elio. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pighati na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Dahan-dahan, tila isang mahimalang sagot sa kanyang panalangin. Gumalaw ang mga daliri ni Doña Pilar. Ang mga talukap ng kanyang mga mata ay marahang kumurap, pilit na lumalaban sa huling bakas ng gamot na nagpalabo sa kanyang diwa. Nang tuluyan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ng kanyang kaisa-isang anak. Ang anak na matagal niyang hindi nayakap ng totoo. Ang anak na nabulag, ngunit ngayon ay muling nakakakita. Elio, anak ko. Ang mahinang tawag ni Doña Pilar. Ang kanyang tinig ay tuyot, parang gasgas ng papel sa hangin. Ngunit para kay Elio, ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Ma! Nandito ako! I'm so sorry, Ma! Patawarin mo ako! Napakawalang kwenta kong anak! Ang hagulgol ni Elio habang isinusubsob ang kanyang mukha sa tabi ng kanyang ina. Naniwala ako sa mga kasinungalingan niya. Hinayaan ko siyang saktan ka. I'm so sorry, Mommy. Ramdam ni Doña Pilar ang panging inig ng mga balikat ni Elio. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng mga pasa sa kanyang braso at ang sugat sa kanyang danggal, ang nararamdaman ng matanda sa sandaling yon ay hindi put, kundi ang wagas na kalinga ng isang ina. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplus ang buhok ng kanyang anak. Ang bawat haplos ay tila isang gamot na nagbubura sa bawat pait ng nakaraang mga buwan. Shh! Tahan na, anak. Ang mahalaga ay nandito ka na muli. Ang mahalaga ay nakauwi na ang puso mo sa akin. Ang mapagmahal na wika ng matanda.
Walang ina na kaya magtanim ng galit sa kanyang anak, Elio. Ang pagpapatawad ay matagal ko nang ibinigay bago mo pa ito hingin. Ang kadakilaan ng pusong iyon ang lalong nagpaduro kay Elio. Tumayo siya ng bahagya at kinuha ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang maruming sako na may teeth embroidery na nakita niya sa basurahan noon. Ito ang hand-embroidered na panyo na binalak ibigay ni Doña Pilar kay Serena nung unang kabanata. Kahit madumi na ito ang naging simbolo ng lahat ng sakripisyong binaliwala ni Elio. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko, Ma, para ibalik ang lahat ng nawala sa'yo. Hindi lang ang Villa de Dios, kundi ang respeto at ang pagmamahal na nararapat sa'yo. Ang panunumpa ni Elio habang mahigpit na hinahawakan ang panyong yon. Ilang araw ang lumipas. Ang mansyon ay unti-unting nabalot ng bagong hangin. Wala na ang mabigat at nakakasakal na presensya ni Serena. Si Aling Rosa ay ligtas na at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital, sa ilalim ng pinakamahusay na pangangalaga na ipinagkaloob ni Elio. Ang Villa de Dios, na dati ay tila isang gintong kulungan, ay dahan-dahang nagiging isang tunay na tahanan muli. Isang hapon, habang nakaupo silang mag-ina sa balkonahe, nakatingin sa papalubog na araw, hinawakan ni Doña Pilar ang kamay ni Elio. Ang kulay ng langit ay naghahalo-halong kahel at lila, kasing ganda ng pag-asang muling sumisibol sa kanilang mga puso. Anak, ang mansyong ito, napakarami nitong silid na walang laman. Ang simula ni Doña Pilar, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon at puno ng kapayapaan. Masyadong malaki ang Villa de Dios para sa ating tatlo lang ni Naningning. Ayoko nang may matandang magdurusa sa dilim gaya ng naranasan ko. Tumingin si Elio sa kanyang ina. Nakikita niya ang isang bagong layunin sa mga mata nito. Anong gusto mong gawin, Ma? Huminga ng malalim si Doña Pilar. Ang kanyang tingin ay malayo ngunit puno ng pangarap. Gawin nating tahanan ang lugar na ito para sa mga gaya kong kinalimutan ng mundo. Isang lugar kung saan ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito ay mapapalitan ng tawa at kalinga. Napanghiti si Elio, ang isang tunay na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kung yan ang gusto mo, Ma, gagawin natin. Bahay Pag-asa. Yan ang magiging pangalan ng bagong simula natin. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan tungkol sa hinaharap, lumapit si Ningning na may dalang isang lumang kahon mula sa ate. Isang kahon na matagal nang hindi nabubuksan simula nang pumanaw ang ama ni Elio. Lola, Daddy, may nakita po ako. It's a letter from Grandpa. Ang wika ng bata habang iniaabot ang isang kupas na sobre. Napatigilan sina Elio at Doña Pilar. Ang huling lihim ng Villa de Dios ay tila handa na ring magpakita, isang lihim na maaaring magbabago sa tingin nila sa lahat ng nangyari. Ano ang nilalaman ng liham na yon? At ito ba ang magsisilbing huling tuldok sa sakit ng nakaraan o simula ng isa pang hamon para sa pamilya de Dios? Elio, basahin mo, anak. Ang boses ng iyong ama ay tila gustong humabol sa ating bagong simula. Ang pakiusap ni Doña Pilar ay may kasamang matamis na ngiti, habang nakasanda siya sa kanyang paboritong tumba-tumba. Ang hapon ay nababalot ng katahimikan. Isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi isang katahimikang nagbibigay ng puwang para sa paghilom. Dahan-dahang binuksan ni Elio ang kupas na sobre na dala ni Ningning. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri sa papel ay tila paghaplos sa isang bahagi ng kasaysayan na matagal nang naikubli sa ilalim ng mga anino ng Villa de Dios. Nang iladlad niya ang sulat, ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, si Don Ricardo, ay sumalubong sa kanya. Ang tinta ay bahagyang kumupas na, ngunit ang bawat salita ay nananatiling matalim at puno ng kahulugan. Sa aking kaisa-isang anak, si Elio, ang simula ng liham na binasa ni Elio ng malakas, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig sa matinding emosyon. Kung binabasa mo ito, marahil ay matanda na ako, o marahil ay nauna na akong lumisan. Ang mansyong ito na itinayo ko ay regalo ko sa inyong ina. Ngunit tandaan mo, Elio, ang bato at semento ay walang kaluluwa. Ang tunay na pundasyon ng Villa de Dios ay ang kalinga at sakripisyo ng iyong ina.
Huwag mong hahayaan na ang yaman ay maging piring sa iyong mga mata. Alagaan mo siya. Dahil sa bawat patak ng kanyang pawis, doon ko kinuha ang bawat sentimong nagpayaman sa atin. Tumigil sandali si Elio. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa nagbabadyang luha. Tumingin siya kay Doña Pilar na ngayon ay tahimik na nakikinig habang nakapikit ang mga mata, tila dinadama ang bawat kataga mula sa yumaong asawa. Kung darating ang araw na ang bahay na ito ay maging masyadong malaki para sa inyo, pagpapatuloy ng Liam, huwag kang matakot na buksan ang mga pinto nito para sa iba. Ang tunay na tagumpay ng isang de Diyos ay hindi sinusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa dami ng mga pusong natulungan nating tumibok muli ng may pag-asa. Isang mahabang buntong, hininga ang kumawala sa dibdib ni Elio habang dahan-dahang itinitiklop ang papel. Ang liham na iyon ay tila isang huling basbas, isang kumpirmasyon na ang landas na kanilang pinili, ang gawing bahay pag-asa ang mansyon, ay ang mismong tadhana na ninanais ng kanyang ama. "Dad was always ahead of us, Ma," ang wika ni Elio habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Alam niya na balang araw, ang pagmamahal mo ang magliligtas sa tahanang ito. I am so proud of you, Elio. Ang tugon ni Doña Pilar, ang kanyang boses ay puno ng katatagan. Hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil sa pagiging tao mo. Natutunan mong bumangon mula sa pagkakamali at yan ang pinakamahalagang aral na maibibigay mo kay Ningning. Lumipas ang mga sumunod na buwan na puno ng aktibidad. Ang Villa de Dios ay hindi na naging tahimik at malamig. Ang bawat pasilyo ay muling nabuhay sa tunog ng mga martilyo at pag-aayos ng mga kagamitan. Inalis ni Elio ang mga matatayog at nakakatakot na gate. Pinalitan ito ng isang mas malugod na pasukan na may nakasulat na Bahay Pag-asa. Ang silid kung saan ikinulong ni Serena si Doña Pilar ay ginawang isang maliit na library, puno ng mga aklat at malalambot na upuan para sa mga lola at lolong darating. Ang garden, kung saan lihim na nag-iyakan ang matanda at si Aling Rosa, ay naging isang komunidad na harden, kung saan ang mga bulaklak ay muling sumibol, kasing sigla ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Si Serena ay nananatili sa likod ng rehas, naghihintay ng kanyang hatol, malayo sa karanyaan at kapangyarihang pilit niyang ninakaw. Ngunit sa puso ni na Elio at Doña Pilar, ang put ay wala na. Napalitan na ito ng isang malalim na pag-unawa na ang bawat sugat ay bahagi lamang ng isang mas malaking kwento ng pagtuturo. Isang gabi, bago ang formal na pagbubukas ng Mayam, nakaupo ang mag-ina sa silyang gawa sa kawayan sa harap ng bahay. Lumapit si Ningning, dala ang kanyang tablet, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagalit o takot ang kanyang kinukuhanan ng video. "Si Pag-asa, Lola! Si Pag-asa, Daddy!" ang masayang sigaw ng bata. "Pag-asa!" ang sabay na wika ni na Elio at Doña Pilar. Ang kanilang mga boses ay nagkakaisa sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Naramdaman ni Elio ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bawat pasa sa braso ng kanyang ina ay naghilom na, bagaman may mga peklat na naiwan bilang paalala. Ngunit ang mga peklat na yon ay hindi na simbolo ng sakit, kundi simbolo ng isang digma ang napanalunan nila sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang Villa de Dios ay hindi na lamang isang gusali ng yaman. Ito ay naging isang monumento ng katotohanan, ng pagsisisi, at higit sa lahat, ng walang hanggang kalinga ng isang ina. Natanaw ni Elio ang hinaharap. Isang hinaharap kung saan ang kanyang anak ay lalaking may pagmamahal sa mga nakatatanda. Kung saan ang bawat luhang pumatak noon ay naging matabang lupa para sa kaligayahan ng marami. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bawat tibok ng puso ni Elio ay payapa. Sa malalim na Tagalog, naisip niya ang isang katotohanang dadalhin niya habang buhay. Ang mansyon na walang kalinga ay isang libingan lamang. Ngunit ang tahanang puno ng pagmamahal ay ang tunay na langit sa lupa. Isang taon na ang lumipas mula nang ang Villa de Dios ay mabahiran ng pait at pagtataksil. Ngunit ngayong hapon, ang mga bintana ng mansyon ay hindi na nakasara. Hinahayaan nitong pumasok ang sariwang hangin at ang liwanag ng araw na tila isang mainit na yakap
sa bawat sulok ng bahay. Ang malalahing gate na dati ay simbolo ng pagkakabukod ay nakabukas na ngayon para sa lahat. Sa itaas ng arko, ang mga titik ng Bahay Pag-asa ay nagniningning, nag-aanyaya sa mga pusong pagod at nalimutan na ng mundo. Si Doña Pilar ay nakaupo sa gitna ng harden, napapaligiran ng 5 iba pang mga lola na dating naninirahan sa lansangan. Wala na ang mga pasa sa kanyang braso. Ang tanging bakas na naiwan sa kanyang balat ay ang mga gatla ng katandaan na ngayon ay puno ng dignidad. Hawak niya ang isang tasa ng tsa at ang kanyang tawa ay masiglang nakikihalo sa huni ng mga ibon. Ang kanyang diwa ay kasing linaw na ng kristal, malaya na sa anino ng mga gamot na dati ay lumulunod sa kanya. Lola Pilar, tignan mo ang ginawa ko! Sigaw ni Ningning habang tumatakbo patungo sa kanya, dala ang isang makulay na painting ng isang malaking bahay na may maraming tao. Napakaganda, apo! Ang malambot na tugon ni Doña Pilar habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Eksaktong ganito ang itsura ng ating tahanan ngayon, puno ng kulay at pag-ibig. Lumapit si Elio, suot ang isang simpleng polo shirt. Malayo sa kanyang anyo noon bilang isang milyonaryong palaging nagmamadali at nakatali sa kanyang telepno. Sa kanyang tabi ay si Aling Rosa, naganap na ring nakabawi mula sa aksidente at ngayon ay tumatayong punong tagapangalaga ng May Alem. Ang katapatan ni Aling Rosa ay hindi kailanman nalimutan. Itinuturing na siyang bahagi ng pamilya de Dios. Ma, handa na ang hapunan sa loob. Ang mga lolo ay naghihintay na sayo. Wika ni Elio habang inaalalayan ang kanyang ina na tumayo. Huminto si Elio, sandali at tumanaw sa malayo. Naalala niya ang bawat gabing puno ng pagsisisi, ang bawat luhang pumatak habang pinapanood ang kanyang inang nagdurusa sa kamay ni Serena. Ngunit ang pait na ayon ay dahan-dahan ng natutunaw. Ang pagpapatawad na ibinigay ng kanyang ina ay hindi lamang nagligtas kay Doña Pilar, kundi nagligtas din sa kanyang sariling kaluluwa. Ma, looking at them, I realize how blind I was before. Ang bulong ni Elio sa kanyang ina habang naglalakad sila patungo sa main hall. Akala ko, ang tagumpay ay ang dami ng zero sa bank account ko. But seeing these people smile, seeing you happy, ito pala ang tunay na kayamanan. Ngumiti si Doña Pilar at hinawakan ng mahigpit ang braso ng anak. Ang nakaraan, Elio, ay parang isang bagyo, nakakatakot habang nangyayari, ngunit ito ang naglilinis sa ating paligid. Without that pain, we wouldn't have built this home of hope. I have forgiven you the moment you chose to see the truth, anak. Sa loob ng silid-kainan, ang mahabang lamesa ay puno ng masasarap na pagkain. Ngunit ang pinakamahalagang sangkap sa bawat putahe ay ang kalinga na nararamdaman ng bawat naninirahan doon. Ang mansyong dati ay saksi sa kalupitan ni Serena ay naging isang santuwaryo ng husti, siya at pag-ibig. Si Serena ay nananatili sa loob ng piitan, hinaharap ang bawat araw sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling mga kasalanan, habang ang pamilya de Dios ay malaya ng lumilipad patungo sa liwanag. Sa dulo ng lamesa, nakita ni Elio ang isang matandang babae na gumagamit ng isang panyong may burdang letra. Napansin niyang yun ang panyong, ibinigay niya sa kanyang ina noon. Ang panyong, minsan na itinapon ni Serena sa basurahan. Ngayon, ginagamit ito upang punasan ng luha ng kagalakan ng isa pang ina na nakahanap ng bagong pamilya. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Doña Pilar sa litrato ni Don Ricardo na nakasabit sa dingding. Tila nakita niyang ngumiti ang kanyang asawa, isang pagsang-ayon sa bagong landas na tinatahak ng kanilang pamilya. Ang Villa de Dios ay hindi na lamang isang pangalan sa mapa. Ito ay naging isang buhay na patunay na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, ang bukang liwayway ng pagpapatawad ay laging darating. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nahanap na ni Doña Pilar ang kapayapaan. Ang kanyang dalangin sa dilim ay hindi lamang narinig, kundi nagbunga ng isang kagandahang hindi kailanman mabubura ng panahon. Ang pag-asa ay hindi lamang isang salita sa kanila. Ito ay ang hangin na kanilang nilalanghap araw-araw. Ang tunay na kalinga. Ang huling naisip ni Elio habang pinagmamasdan ang kanyang ina at ang kanyang anak na masayang nag-uusap,
ay hindi nabibili ng salapi. Ito ay ibinibigay ng kusa mula sa isang pusong marunong magmahal ng higit sa sarili. Dito nagtatapos ang kwento ng Villa de Dios, isang tahanan kung saan ang bawat luhang pumatak ay naging binhi ng isang bagong bukas.